Gaya ni Justin, sa murang edad din namulat sa pagsusugal ang filmmaker na si Ray. Ang lola ko before nung matanda na siya, every day yan. May session siya sa mga amiga niya. Naglalaro sila ng cards. So parang okay lang, normal lang sa akin yung sugal. No? Parang na-expose ako doon. Pero may mga usap-usapan na sa family kasi kami ng gamblers. Kwento niya, mas nauna pa raw siyang nakapasok sa sabungan kaysa sa eskwelahan. Bumalik yung yung pakiramdam na yun nung bata ako. Nung una akong pumasok. Actually, napaka-vivid ng memory ko when it comes to that. That's why na siguro tumatak siya sa isip ko. No? Tumatak sa akin yun, yung exposure sa sugal na gano'n. Ang inakala niya noong mga simpleng larong pambata, uri na pala ng pagsusugal. Taong 2008 nang mahumaling si Ray sa online sugal. Yung 500 ko that night, naipanalo ko siya ng mga 15 to 18,000 yata. Parang gano'n sa isang gabi. Siguro 2 hours lang. Wala, laro-laro lang. Beginner's luck. So, sabi ko, bakit hindi kaya pwede ko kayang gawing hanap buhay ng sugal? Diba? Ito lang, specific time lang. Ito lang yung pera pag nanalo ako. No? Gusto kong isistema na, gawin ko na hanap buhay ang pagsusugal. yun yung mga kalokohan, mga stupid ideas na meron ako noon, no? Bilang isang gambler. Nung una, kontrolado pa raw ni Ray ang nakatutuksong laro. Pero di nagtagal, di niya napansing na-a-addict na rin pala siya rito. Lumalaki. Hanggang sa yung pera ko, yung pera na para sa pamilya ko, na nakukuha ko na until such time na after ilang years na nagkakaroon na ako ng maraming utang, diba? Nagsasangla na ako, nagnanakaw na ako. Kasi I was so addicted sa pagsusugal na kailangan ko magsugal everyday. Hindi na yung panalo yung hinahabol ko. Dumating na ako dun sa time na tinahabol ko na yung talo ko. Diba? Chasing losses na ako. Naimasmasan ako kasi mga ilang araw, mga 3 to 4 days na yata ako na walang tulog, hindi ko makain, kakape o sila ako para lang sugal ako. Naubos yung oras ko, ganun na ka-insane. Aminado si Ray na malaki ang problemang naidulot ng kanyang online gambling addiction sa kanyang pamilya. That's why ang misis ko, namumblema lagi to make ends meet. Ako wala akong pakialam eh. Sa akin kasi yung ko dati, hindi, kailangan mong ibigay sa akin yung amount na ito. Nagtatrabaho naman ako eh. Pera ko yan eh. Ganun ka-selfish yung pag-iisip ng isang addict na katulad ko sa gambling. So naapektuhan na, napapahiya na yung mga magulang ko kasi kahit kanino meron akong utang. Sa labis na pagkahumaling ni Ray sa online sugal, tila nakaligtaan na niya ang kanyang sariling pamilya na umabot na sa puntong ang perang ipangpapagamot sana ng kanyang anak ay naitaya na rin niya. One time, ang anak ko na ospital, kailangan niya mag-undergo ng surgery sa appendicitis. Palabas na siya ng ospital noon. Hawak ko na yung pera. Walking distance, na dumaan ako doon, nakadaan ako doon sa isang bingguhan. Online bingo. Yung hawak kong pera, supposedly pambayad sa kanya sa ospital kasi next day lalabas na siya. Naubos ko that night. Nawala sa akin yun, mga kaibigan, mga kapamilya. Ang sabihin nila, dito naman si Ray, utangan ako niyan. Napakahirap nun tanggapin sa isang pamilya. Batid ni Ray na wala siyang panalo sa sugal, pero hirap pa rin daw siyang takasan ang nakasanayan. Cycle, paulit-ulit. Pag nabayaran ko na naman yung utang, ito na naman, lakas na naman ng loob ko. Alam ko naman, wala namang mananalo eh sa sugal. Patatalo naman ako, pero inuulit ko pa rin. Expecting na, hindi, baka sakali manalo ako today. Ganun. Pero na-trap na pala ako dun sa cycle na yun. Madaling araw siya, tulog na yung mag-ina ko. Siguro mga 1 o'clock. Nag-decide na ako that time, sabi ko, wala. Pagod na ako eh. Pagod na ako. I have to end this. Diba, hinalikan ko na yung mag-ina ko, asawa ko, anak ko. Basa ko ng bahay. Ay ko, wala, ito na yun eh. Sakay ako sa taxi. Bandang Cubao, bigla akong nag-breakdown. Niyak na ako, magulgul ako. Nagulat yung taxi driver. Alam mo yun? Sabi niya, gusto mo magkape tayo, sir? Ganun lang siya sa akin. Sige, kuya. Tumabi kami dun sa bandang Cubao yun.
Wala, nagkape kami. Tapos nagsabi lang sa akin, "Sir, kung ano man yung pinagdadaanan nyo, kaya pa yan. Sige lang." Sabi ko, "Kuya, balik mo na lang ako sa bahay."